Nasunugan na nga, ninakawan pa ang ilang residente sa Las Piñas at sa General Santos City, mahigit 100 bahay ang nasunog. Saksi, si EJ Gomez. Magahating gabi kahapon nang lamunin ng apoy ang malaking bahagi ng residential area sa General Santos City. Agad itinaas ng Bureau of Fire Protection sa first alarm ang sunog. Matapos ang 3 oras, naapula ang apoy. Papeles namin nasunog. Yung mga voters namin nasunal para matulungan kami, magkano kami mga bahay lang. Sa inisyal na tala ng BFP, mahigit 100 bahay ang nasunog. Halos kalahating milyong piso ang danyos. Wala namang nasaktan. Habang inaalam pa ang kabuang bilang ng mga nasunugan, inilikas ang mga apektadong pamilya sa gym ng barangay. Sa Zamboanga City, mahigit 40 bahay ang nilamon ng apoy. Dahil malapit sa ilugan lugar, nakatulong din ang mga backhoe na ginagamit sa flood control project doon para makapagpakarga ng tubig at maapula ang apoy. Ayon sa BFP, aabot sa halos 4 na milyong piso ang halaga ng pinsala. Pasado alas 4 ng madaling araw kanina, sunog ang gumising sa mga residente ng Barangay Manuyo 1 sa Las Piñas City. Nahirapan ho tayo dun sa pag-aakyat lang dun sa area kasi napapaligiran siya ng medyo mataas na establishments. Compound kasi siya, so naglagay pa tayo ng mga ladder kasi hindi natin ma-access yung loob dahil may mga kuryente pa yung area. Ilang residente ang nasugatan habang lumilikas. Nabagsakan po ako ng tela na may apoy kaya dali-dali po ako bumaba kasi nga sobrang init na dito sa gilid ko. Habang ang iba nanakawan pa raw. Nandun po ako sa ibang side ng kalye. Nakita ko parang familiar sa akin na gamit. Nawala lang po yung alahas po. Ayon sa barangay, mahigit 20 bahay sa isang compound ang apektado. Sa barangay Batasan Hills, Quezon City, 3 palapag na bahay na may sari-sari store ang tinupok ng apoy. Nasa 8 fire truck ng BFP ang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Kinailangang gumamit ng maso para mabuksan ang roll-up door ng tindahan. Nakita na namin yung baba umuusok na. And then may apoy na po siya. Yun, sumigaw na kami lahat, may sunog-sunog. And then lumakas na hanggang umakyat sa taas. Ligtas ang mga nakatira sa bahay pero ayon sa kanila, 2 beses na nag-fluctuate ang supply ng kuryente sa kanilang lugar bago mangyari ang insidente. Naapula ang sunog matapos ang halos 1 oras pero sa bilis ng pangyayari, walang naisalbang gamit. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng mga naturang sunog. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.